Magandang umaga, Kas. Magandang umaga po, sir. Talagang napakasigla ninyo ah. So sa ating pagsisimula, inihiling ko na tayo lahat. And i-lead tayo ni Mr. Clint para sa ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa araw na ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon uli sa aming aralin. Naway gabayan niyo po ang aming guro sa araw na ito at bigyan niyo po kami ng lakas at talino upang maging matagumpay ang aming aralin. Ito lang aming nanalangin sa ngalan ng Diyos. Amen. Amen. So yan, maraming salamat. So bago kayo po, hinihiling ko na pag-check nyo yung mga kalat. Medyo may mga nakikita ko. And pakiayos po ninyo yung pong mga upuan. Yes, sir. So para sa pag-check natin ang attendance, okay, hinihiling ko na itong part na to, hanapin nyo yung names nyo rito, and then balik kayo sa upuan nyo. And pagkatapos nila, yung nandito naman sa aking left side. Okay po? Mag-prepare po yung mga nasa left side at kukunin po ninyo yung inyong mga pangalan dito sa harap. Okay, sige. See? Pagkatapos yung makuha, balik po kayo sa inyong pong mga upuan. Sige lang. So ngayon, nakikita natin na medyo marami yung mga hindi nakapasok sa araw na ito. So pakiremind niyo po sila kung ano po yung kanilang sitwasyon and sabihin niyo po sa kanila na tayo is nagklase at paki-explain nyo rin sa kanila kung ano yung mga natalakay natin sa araw na ito. So, ngayon, para mas maging maayos ang ating talakayan, meron tayong mga halituntunin na susundin. So, class, pakibasa nga. Halituntunin sa klase. Makiyaw sa mga gawain. Makinig ng mabuti. Magtaas ng kamay para sa sagot. Last, Mag-enjoy. so guys, pero hindi tayo darating sa last part ng ating alituntunin. Kung una, hindi kayo nakikilahok. And pangalawa, hindi kayo nakikinig or hindi kayo nakikipag-participate. So kung gusto natin ma-enjoy ang klase na to para dumating tayo sa last part, is kailangan, anong gagawin natin? Makinig ng mabuti, makilahok, at makipag-participate. So ayan, maraming salamat. Ngayon, para alamin natin kung kayo is may natutunan sa ating nakaraang talakayan, ay magkakaroon tayo ng laro. Gusto nyo ba? Yes, sir! Okay, so ganito, pag tinatanong ko kayo, ang isasagot mo ay, Sir! Yes, sir! Maliwanag ba? Sir! Yes, sir! Nakakasita. So ngayon, sino ang gustong maglaro? So i-chan niya lang yung dice and kung ano yung tumapati sasagutin niya. Okay, so ngayon, paramihan ng maipon na points, no? So dyan sa kinuha niyong attendance is pag nakasagot kayo ng tama, kailangan mamarkahan niyo yan ng isa, ganun. So bawat tamang sagot ay meron kayong kaakibat na puntos. Ngayon, kung sino yung maraming maipon na puntos, bibigyan natin siya ng reward. So bibigyan natin siya ng pamasahe pa uwi mamaya. No? So kaalala nyo yan ha. So ngayon, sino yung gusto maglaro? Okay, Sir Jeremy. Itcha mo na. Number 2. Wait lang, paalala pala. Baka makasumagot ka na. So bali, may dalawang bokya dito. So ngayon, pag yung dice is na umibabaw is yung bokya, another representative, bigyan natin yung ng pagkakataon ng mga estudyante. So sige, Bokya. okay, bokya. Okay, so wala na. Sige, Sir Ian. Okay, number 6. Basahin ng malakas at sagutin. Sino ang mag-asawang bumisita at binalik sa Sa Sarajevo. transfer? Okay, sino yung asawa niya? Si? Yomi. Okay, so sige. Sige, bigyan mo pa rin ng 1 point yung iyong index card. Next, yung magtataas. Okay, Sir Coro. Go, Coro.
ng pinakaay ang mag-asawa. Ano sila ang kasama tagapagmana ng trono out ng mga Austro-Hungarian. Ito ay pinatay ng Hunyo 20,1,714 po. Wow! So mahusay. Bigyan natin ng military craft si Sir Coro. 1, 2, 3, go! Mahusay. So sino ba? Okay, si Bian. Ilang ko na yung nasa sagot? Isa pa lang, no? Ay, dalawa. Hi, sir. Pero napuri yung Number. Sige, magpakumara. Ha? Go ulit, sige, isa pa. Ang itcha pati. Ay, itcha pati. Wala na yung one. Sige. Ang ganda. Bokya. Okay, mabigyan. Sir. Last tanong kanina lang. Yan na lang natitira. Sa na lang yung number. Sige. Sige, nasa mo yun. Ano ang kampatila sa akin na unang digmaang counter-play? Cancer, militarismo, aliansa, imperialismo, at capitalismo, sir. Okay, mahusay. Bigyan natin siya ng military clap. 1, 2, 3, go! Yan, so para mas may handa pa kayo sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, tayo is magkakaroon ng isang game. Pinangalanan natin itong Get the target. Get the Okay, so sige. Bali, yung mga nakuha yung mga index card kanina, may number, tama po ba? Yes, So, dito yung number 1 and dito yung number 2. So ngayon, yung group 1 is papangalanan natin Triple Entente. At dito sa group 2 is Triple Alliance. Okay, so sige, dito ang Triple Entente at dito ang Triple Alliance. So, ano po yun? Entente. Okay, so sige. Maghaharap yung dalawang grupo. So, mag-form tayo ng straight line. Straight line, sige. Sige, okay lang kahit magulo yung ating kumuhan. Dito kayo. Ayan. Ilang. Ay, hindi, medyo kayo kasi medyo gira yung mangyayari. Okay, ngayon, yung mechanics ng ating games is ganito. Pipili kayo, guys, makinig, class. Pipili kayo ng sa isang round, kailangan nyo pumili ng target sa isang grupo. Okay? Na hindi ipapaalam, dapat hindi nila malalaman. Okay, ganun din itong grupo na to. Pipili kayo kung sino yung target nyo rito sa kabilang grupo. Ngayon, para magkaroon ng out, magja-jack and point ang dalawang leader. Sige, Sir Alan at Sir Jeremy, yan ang leader ng grupo na to. Kung sino ang matatalo, hindi, sundin mo ako, magulo mo. Ay, kung sino ang matatalo, guys, tahimik. Kung sino ang matatalo, siya ang unang magpapatayo. Ngayon, class, for halimbawa, ang target nyo sa kabilang grupo is si Lorna. Ngayon, halimbawa, tumayo si Mary Ann. Kaya ganyan naman maligay para hindi tayo pakulit-ulit. Halimbawa, tumayo si Mary Ann, pag hindi siya yung target ninyo, upo ka na at hindi ka na pwedeng tumayo ulit. No? And halimbawa, si Lorna na yung tumayo, ang gagawin niya, sisigaw kayo ng BAM! Okay? And out na siya, puntos ninyo. Magulo ba? So, okay, mag-sample muna tayo, sample. So, now, habang may ginagawa kayo, may papabuo ako sa inyo na ganun yung nangyayari. Okay? Nagkakaroon ng target ang bawat isa. So, kailangan nga medyo idusog nyo ng konti. Siyempre, magkakarinigan kayo eh. Okay? So, sige, para mas ma-enjoy natin yung ating klase. Ito. Bubuin ninyo yung mga larawan at tingnan ninyo kung ano yung sinasabi ng larawan na yan. So, sige, sample guys, class, mag-usap-usap na kung sino yung target ninyo sa kabilang grupo. Isa lang. Isa lang. And watch out, kailangan. Okay, kung meron na kayong napili, paalam nyo sa akin. Okay? Meron na napili, sino? Sino napili nyo sa kabilang grupo? Okay, so, dito, sino napili ninyo? Yung
Okay? Sige, sige. Grabe yung ata naman na. Wala ka rin. Hindi na, wala na. Okay, sige. Settle down. So ngayon, magdadyakin po yung dalawang grupo. Habang may ginagawa yung ibang membro, kailangan, tawag dito, nagpapatayo kayo. Sige. 1, 2, 3, isang bagsak. 1, 2, 3. Sir, wala pa yung ano? Okay, so kayo ang unang magpapatayo. Okay, sige, una. Ala, kami nanalo. Ha? Oo, sila yung tatayo. Ngayon, kailangan tumayo yung target ninyo ay guy. Kung siya yung tumayo. So ngayon, sino ang unang tatayo sa inyo? Settle down. Kailangan po kayo. Sino yung unang tatayo? 1, 2, 3, go! Isang tayo. Bang! Uy, tanga. Bibigay natin ang puntos dito sa kabila. Okay? Sige. So, so gets na natin? Yes, sir. Sige. Sige, final na to. Jacket po kung sino una magpapatayo. Sige, kayo yung una magpapatayo. Sige. 1, 2, 3, tayo! Sige lang. 1, 2, 3, tayo. Isa lang. 1, 2, 3, tayo. 1, 2, 3, tayo. Hindi. Bakla, isa-isa lang. Pero pag naman tayo, patay tayo. Pag tumayo na yung isa, hindi ka na Kaya nga. Okay, sige. Okay. Pag tumayo lang yung target, hindi na. Sino na yung tatayo? Dito na ba? Okay. 1, 2, 3, tayo! Hindi ka na pwede tumayo. Sige, isa pa. 1, 2, 3, tayo! Okay, points nyo. Guys, lagyan nyo lang, tatlo lang to, yung basic na. Lagyan nyo lang points bawat isa. Okay? Kaya mag-numbers din kanina. Now, yung mga tumayo kanina, hindi na pwedeng tumayo. So, yung mga nakitira na lang. Guys, class, naunawaan ba natin yun? Okay, so sige. Sino yung unang magpapatayo na? Sila. Tapos na kami. Ha? Ayun na. Sila na? Bagong target na naman. Sige, sino ang target nila sa kabilang grupo? Okay. Sana Teka lang. Sino target dito? Sir, saan na tayo na malakas ulit? Yung mga One. hindi natatayo. Sino ang tatay sa inyo? Oo nga pala. Kasi yung target, si tatayo. Baka matopi. Sige. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Kaya wala sila, kami na Tayo, ano kayo? Sige, Tayo. Isa lang. 1. Seryoso na kayo. Dapat alam natin kung sino tatayo. 1, 2, 3, go! Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, tayo! Ilang points ka? Ilang points na? 2, 1. Okay, sige. Last one. Okay, last one. Sige, isang ulit. Ang target ninyo. Same? Oh, same daw. Sino? Sino? Okay, sige. Sino muna magpapatayo? Jacket Violet, sige, para mas malinis. At last round naman na to. 1, 2, 3, bagsak! Okay, so kayo, ang unang magpapatayo. Okay? 1, 2, tayo! 1, 2, tayo! Wait, tanong ako. So, ano yung na-obserbahan nyo sa mga binuo ninyong mga larawan?
epekto ng digmaan. Okay, tama. So ngayon, ano yung nararamdaman ninyo nung habang kayo is may ginagawa, binubuo nyo yung puzzle, ay inaatake kayo ng kabilang grupo? Intense. Sir, nakapatig kami, sir! Sir, Wala lang sinabi kasi ako papanig. Hindi ko alam pala na yung gagawin mo. Yes. okay, so ngayon, nung nabawasan kayo ng isa, anong gusto nyo gawin sa kabilang grupo? Okay, so guys, class, kung titignan natin, yan yung dahilan kung bakit. Ano na ngayon nakita niyo sa mga puzzle? Nagkaroon ng... Epekto ng digmaan. Okay, so ngayon, alam nyo na ang ating tatalakayin sa araw na to. Ang ating topic for this day ay ang... Epekto ng unang digmaang pandaigdig. Yan, sige, ayusin nyo na yung inyong mga upuan at tayo magkakaroon na ng talakayan. Okay, sige, makibilis. So ngayon, ito ang ating layunin. Ito ang layunin ng ating klase. So class, dito na ang attention at pakibasa natin ang apat na to. So 1, 2, 3, go! Nababalik ang negatibo at positibong epekto ng unang digmaang pandaigdig. Naibabahagi ang mga saloobin ng ideya sa pangunahing epekto ng unang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng pangkarang gawain. Pinagkakayuhan ang usaping mga kapayapaan ni Pangulong Woodrow Wilson. Nagbibigyan halaga ang usaping pangkapayapaan sa lahat ng mamayan. Okay, so class, pakilagyan ng 1 point dito kasi mas maraming nagbabasa. Okay, so ganoon yan. Once again, bibigyan natin ng pamasahe yung pinakamaraming may lalagay na points sa kanya. Okay, so ngayon, ating tatalakayin ang mga epekto ng unang digmaang pandaigdig. So, pag naririnig nyo ang salitang epekto ng unang digmaang pandaigdig, ano yung pumapasok sa inyong isipan? Sir Clint? Sir, mga masasamang nangyari nung nagkaroon ng digmaan. Tama. Maraming hindi magagandang nangyari sa digmaan. So, Ian. Pagkasira po ng mga ari-arihan. Okay, ano pa? Pagkapatayan ng mga mamamayan. Ayun. So, kung titignan natin, andito na sa ating harapan ang tatlong halimbawa ng negatibong epekto ng unang digmaan. So, class, pakibasa nga natin. Nawalan ng pagkasuhan ng maraming tao. Dahil sa nagawalan ng pagkatapos ng mga lumagwasa. Tinataya ang 8,500,000 nakatao ang namatay at nasa 22 2,000 ang sugatan. Bimawag ng 18 milyon siya ang namatay dahil sa pagkukumis at ating kapag sa kanila. Okay, so mukhang dito naman yung malakas na nagbasa. 1 point, guys. Okay, so pangalawa is nagkaroon ng pagkawasak ng mga struktura at pagkasira ng ating ekonomiya. So, class, pakibasa nga ito. Maraming struktura at pasilidad na nawasak. Naging mahirap pa rin ang buhay ng mga mamamayan dahil sa kawalan ng trabaho at kabuhayan. Naangkala ang kalimalan, pagsasaka at iba pang gawain ng kabuhayan na kaya mas 200 bilyon dolyar na nagasto sa digmaan. Okay, alagyan na naman point dito sa side na to. Ngayon, ang huling halimbawa natin na negatibong epekto ay plus. Dahil sa mga Okay, 1, 2, 3, go. Dahil sa mga marahas na pangyayari sa Sa digmaan, maraming mga tao ang nakaranas ng trauma at pagkabalisa. Maraming mga bata ang naging ulila o nawalan ng mga magulang at kabataan dahil sa digmaan. Ayun, lahat naman kayo nagsabigyan nyo ng inyong 1 point ng inyong mga flashcard. So guys, sana hindi lang binasa, unawaan natin na kung saan ay marami ang napinsala, nagkaroon ng trauma. Actually guys, class, ang digmaan kasi ay hindi basta-basta. So sa amin, okay, nung may isang sundalo, ikwento ko lang, nung may isang sundalo doon na kung saan is nasabak siya sa gera. Okay, maganda yung kanyang kondisyon, maayos yung kanyang pag-isip. Pero class, nung siya is umuwi na from the battle, nanalo nga sila, pero nung umuwi siya sa kanyang tahanan is yung kanyang
isip ay talagang nasira. So nagkaroon siya ng tawag dito, nagkaroon ng brain damage. So guys, ganon yung epekto ng digmaan. Isipin natin, bansa ang mga naglalaban at imagine natin na kung saan is maraming namamatay. So ganon yung naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. So ngayon, class, sa mga example nating binigay, ang tanong, nanayos niyo pa ba na maranasan yung ganitong epekto? Tama. Diba? Napaka-ignorant ng isip mo o wala kang isip, sabihin na lang natin na gano'n kung gusto mo na maranasan yung ganitong epekto. Tama ba? So ngayon, magkakaroon tayo ng group activity. So, sinabi nyo na ayaw nyo nang maranasan, no? Yung mga ganyang tawag dito, mga sitwasyon sa inyong buhay. Ngayon, ang tanong is, bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas, paano ka makakaambag sa kaayusan at kapayapaan sa loob ng iyong tatlong institution to class? Pamilya, paaralan, at bansa. Paano nyo ipapakita na tayo is nakikiparticipate sa usaping pangkapayapaan? Kasi ayaw na natin maranasan yung ganitong epekto, tama ba? So ngayon, sa inyong tahanan, paano nyo sisimulan para magkaroon kayo ng contribution when it comes to peace and order sa inyong tahanan? Ano ang gagawin ninyo? Okay class, dito nyo isusulat ang inyong kasagutan. Magiging pasaway ba kayo sa inyong mga magulang? Dito naman sa paaralan. Gagayahin ba natin yung ating kaklase na huli? Okay? Or sa bansa na to, magiging pabigat ba tayo sa ating mga batas? So ngayon, sige, isulat ninyo kung ano yung mga dapat natin gawin upang makaambag tayo sa usaping pangkapayapaan. Sige? At pagkatapos niyan, yung leader ninyo sa harap is ipipresent yan isa-isa, no? Kung ano yung mga naisulat nyo dyan. So sige, inihiling ko ang bawat grupo na makipag-participate kayo sa inyong mga kaklase. Okay? Isipin ninyo mabuti kung paano kayo makakaambag when it comes to kapayapaan. Okay, kasi ayaw na nga natin na maranasan ng ganitong epekto. So ngayon, anong gagawin natin? So bilang mag-aaral, sa pamilya, at sa bansa na to. Magiging rebelde ba tayo sa bansa? Para maging tahimik ang bansa? Hindi naman, tama? So kailangan, okay, tapos na. So sige, dahil kayo ang unang natapos, bigyan ninyo ng 1 point ang inyong mga flashcards. Yan, take time. Pag-isipan ninyo mabuti class kung ano yung dapat na ilagay dyan. Lang. Isipin ninyo mabuti. Malakpak lamang ang isang grupo kung kayo ay tapos na at tayo ay mag-proceed. Okay lang, natagdagan nyo pa kung may naisip pa kayo. Sa iyong kabilang grupo mukhang marami silang naisip ng haraan upang sila ay makaambag sa usaping makakayaan.
salamat. Ngayon, ang unang grupo, ang unang mag-present sa ating harapan. Last, makinig kayong mabuti. So, sa katanungan bilang isang mamayan ng bansang Pilipinas, paano ka makakaambag sa kayusan ng kapayapaan sa loob ng iyong pamilya, tahanan at bansa? So, ang napili namin sa pamilya ay communication is the key. So, alam naman natin kapag may komunikasyon sa bawat isa sa ating pamilya, ay maganda ang relasyon natin, di ba? Hindi nawawala or nagre-relate yung isang pamilya natin kapag. So, sa paaralan, ano naman ang narito class? Operations, sir. So, maganda ang kooperasyon, di ba? Kapag may kooperasyon, tayo ay napag-iisa kahit anumang tribo or kahit saan pa tayo galing na tribo. Tapos bansa. Ano na nasa bansa, guys? Pati ulit? Okay. To become law-abiding citizen. So we all know that if we are in line becoming a law-abiding citizen, so alam natin na kapag law-abiding citizen natin, tayo ay mga tao. We are humane and we are adhere on the policies of our country. So in that context, we will not commit any kind of murders or something that will be punished. So that's all. Thank you. Okay, so bigyan natin ng military clap. 1, 2, 3, go! Okay, para sa susunod na grupo. Sige lang. Okay, begin. Last, mag-begin. So, Sir Guyver gave us 3 categories. And now we have the first one, the family. Second one is the school or the paaralan. And lastly, we have the country or the bansa. So, sa pamilya, ano nga ba ang pinakaunang gawain sa pamilya para magkaroon ng good flow inside the family? We should have pagkakaisa, hindi ba? Yes, very right. And then we have pagtutulungan. If we do not help each other in the family, there would be no unity and there would be no peace. That is right. And we also have your pagmamahalan. Of course, we should love our parents, we should love our siblings, and we should love every member of the family. And with that, we may be able to create a better unity. Diba? Yes. And last, and we also have your pagiging masunurin. If you're not masunurin with your parents, what would happen? Diba? They may spank you. Diba? And responsible yung membro ng pamilya. You should be a responsible member of the family. Yung mga simple tasks, such as washing the dishes, cleaning the house, you should be the one doing those. And hindi na yung parents mo because they are working for you and your siblings, diba? Diba, sir? And we have here the paaralan. Mag-aral lang mabuti at disiplina. Ano nga bang ginagawa natin sa paaralan, di ba? Mag-aral at maging disiplinado. And that is the main purpose why we are here today. Di ba? Okay. And sa bansa, actually sa bansa, somehow same with our answers with the family. So pagkakaisa, we need unity kahit hindi tayo magkakapatid, hindi tayo magkakamag-anak. We are all Filipinos. We are all human. And we should work together. Right? And pagsunod sa batas, as a Filipino citizen, we should be a, sabi ni Coro Canel kanina, law-abiding citizens. Right? And we have here the nationalismo pero hindi sobra. Bakit ko nasabing nationalismo pero hindi sobra? Because nationalism or too much nationalism can lead to ethnocentrism and ethnocentrism can lead to war. Diba? Okay, so bigyan ng military clap ang kabilang grupo. So class, sana yung mga pinagsusulat namin dito is hindi lang dahil may activity kayo. Okay, alam niyo yung sarili nyo kung totoo bang ginagawa nyo yung mga sinulat nyo dito sa ating activity. So sana, okay, gawin natin at alam naman natin yung mga tama. Sana isipin natin upang hindi na natin maranasan ang nakakatakot na epekto ng digmaan. Okay, so ngayon, tatalakayin naman natin, may tanong ako, sa tingin ninyo, meron naman kayang idulot na mabuti ang digmaan? Sir? Sir, ang digmaan po ay nakapag-invento ng maraming makakabagong teknolohiya kung saan nagagamit na ngayon natin mga tao na nasa
sibilisasyon sa ating nagpapalagay. So maraming salamat. Bigyan ng 1 point ang iyong flashcard. So tama ang kanyang sinabi. So nagkaroon ng pag-usbong ng ekonomiya. So dahil sa kinakailangang mga supply at mga serbisyo para sa sinasabing digmaan is tumaas ang kalakalan, okay, nagkaroon ng tawag dito sa mga pambinina, okay, naging tinrabaho talaga nila ng gusto upang may supply sila sa nasabing digmaan. Pangalawa is pagkakaroon, ibasa nga? Pagkakaroon ng bagong teknolohiya. Pagsunod ng mga pagkakataon. Okay, so tama. Dahil din sa digmaan class, is nagkaroon tayo ng mga advanced na mga teknolohiya na kung saan is nakakatulong sa atin, gaya ng sonar, and radar, at iba pa. Okay? And nagkaroon din ng mga karapatang pantao. So dahil sa nangyaring digmaan, nagkaroon ng mga batas, okay, patungkol sa tawag dito sa proteksyon, okay, ng mga mamamayan sa isang bansa. So ngayon, another activity, ang huling activity na ating gagawin by group ay, guys, teka lang, nandito siya. Ngayon alam na natin na kung saan is merong positibong epekto ang digmaan, okay, at nagkaroon ng mga imbensyon. Ngayon, eto ang ating katanungan. Kung kayo ay nasa panahon ng digmaan at gagawa kayo ng isang imbensyon, ano ang itatawag ninyo dito at paano ito makakatulong sa ating bansa, maaaring sa paaralan o sa inyong pamilya. So ngayon, isip kayo ng invention at sketch nyo lang. Okay? So sketch lang kung ano invention na yan, kung paano yan makakatulong, and then once again, kailangan nyo i-present yan sa harap. So sige, pakibura na lang yung naunang naisulat dito. So sige, makipag-participate po ang bawat isa. Isipin ninyo kung ano kaya. Isipin ninyo, kayo yung nandun sa mismong digmaan at nakikita nyo yung mga sitwasyon na gano'n. Ano kaya yung invention na inyong gagawin upang makatulong, okay? Maaring sa ating bansa o sa iyo mismo, sa sarili mo mismo, sa paaralan, sa iyong pamilya. So, sketch lang, okay? So, sketch lang. 150 na lang. Sige, pag-usapan ninyo mabuti. Sige po, pag-isipan ninyong mabuti kung paano yan makakatulong. Pwede yung dalawang invention, okay? Sige lang. Isipin nyo lang mabuti. Guys, yung mga highlighter tayo.
Okay, 1 point kami, sir. Kung nakikinig ka sa amin dyan. Kailangan pag-isipan ninyo mabuti ang gusto nyong inventohin. Sir, si Jerry Leo. Hindi rin ilalabas. Okay, so pwede na ba? Sila muna. Ilang sila mag-isipan ko kasi. Diba? Malakpak lang ang grupo kapag kayo ay nag-isip. Malakpak lamang ang grupo kapag okay? Okay lang? Kayo ang mauna? Sige, kayo ang mauna mag-present dito sa harap. So, tunghayan natin ang invention. Kung sakaling nabuhay sila at panahon na yun, ito ang kanilang i-implementuhin na makakatulong, okay? Sa bansa. Okay? Ito ba yung sa amin dahil dalawa po yung sa amin. Guys, klase mo daw. AS Classic. So ito ay adjust to high grade automatically. So, for example, pag yung for example, di ba yung glass mo pwede pang far-sighted, near-sighted? Nagawa sa adjust siya. Tapos may 108 pixel look. Then can sense danger. For example, pag nasa may papakti sa'yo, tapos di mo nakita, magsasense siya na you're in danger, you're in danger. Tapos may AI din siya. Of course, may Google features for astronaut po kasi ito. Na inimbenta para kay Daddy Elon Musk. Okay. Then of course, sa AI niya, maaari pang gamitin sa medicine, gano'n. For example, nalimutan niyo yung medicine na na symptoms, gano'n, symptoms or i-take niya. That's all. Thank you. Okay, so wow, outside. Maganda ang kanilang invention. Bigyan natin sila ng isang military club class. Mag-participate, 1, 2, 3. Okay, para sa susunod na grupo, ano kaya ang kanilang invention? So what we call it in Kel? Okay, show it, girl. This is French made. So the name is Love Gonwa. Love Gonwa. Or in English, love gun. So, nasa war na tayo, di ba? Di
di ba ang gusto lang naman natin mangyari sa war is to stop it, di ba? Kasi if we will not be stopping it, there would be more killings, death, and worse. Anong worse, guys? Tama ka. So, ano nga ba yung purpose ng gown na ito? Ang baril na ito ay naglalaman ng mga heart na bala. So, yung mga heart na bala na yan, hindi siya gawa sa metal. Alam niyo yung parang Advil, yung water. So, kapag sa oras na matamaan ka nung love ganwa bullet, parang you feel the sense of love, unity, and prosperity. So, instead na makipagpatayan ka, makipagbakbakan ka, mas mapipil mo na isilin na lang yung war at magmahalan na lang ang lahat. So, that is love ganwa. So, we have a quote here, love your enemy. Wow! Okay. Bigyan natin ang binigyan clap ang grupo na to. 1, 2, 3. Okay, so mahusay. Ang ganda ng mga intention nyo. Sana ay nabuhay tayo ng bimbangan. Okay, tama ba? At mahusay is to create natin yung mga... Ay, sorry! Okay, mga invention na yan. So, ngayon, ang ating tatalakayin, isa pa sa naging epekto ng digmaan ay ang pagbabago ng mapa ng Europa. So, sige, take time to explore ano kaya yung nagbago before and after. And hinihiling ko yung grupo or yung leader ng grupo na sabihin dito sa harap kung ano yung kanilang mga napansin sa nasabing pagbabago ng mapa. Ang naging yung Denmark nagkaroon ng gulo. Yung North Africa na ating tatlo. Meron na ba? Yes, sir. Oh, hindi na mo sige. Lang, take time. Bibigyan natin ng unang puntos ang grupo ng kung saan is mas maraming impormasyon na masasabi. Ha? Kaya natin ang sabi ng grupo. Africa na ba? Bakit ako mas okay naman niya. Yung Bulgaria rin. Yung Austria, Hungary na. Okay, sige. Tawagin natin ang grupo ng... Anong group na nga kayo? People. Okay, so sige. Sige. So, base sa aming nakita, kung ikukumpara yung mga kabago, ang kulang din ng pandemic pagkatapos ng ng kulang din ng diabetes. Ang pagbabago sa mapa, may mga bansa na nawala, tulad ng Ottoman Empire, di ba, makikita ninyo, nag-exist pa siya dito, pero dito, medyo na-dissolve na siya yung mga dating territory ng Ottoman Empire ay nagwatak-watak na naging independent country na. Then yung Austria-Hungary, naging dalawang bansa na sila kung makikita. Then yung Germany is nahati pa sa Then ito, yung Ottoman Empire dati naging Turkey na tapos. Then yun, so to make it short, nagkaroon ng mga bagong independent countries after ng World War I. Okay, so palakpakan natin. 1, 2, 3, go! Susunod na grupo. Good morning, I am Jeremy Lacsen and ngayon tinitignan natin ang director ng audio. And then, so yung nangyari dito sir, napansin namin, yung Austria-Hungary kasi, bago mag-World War I, parang iisangkat siya. So, Slavic nation yung tawag sa kanya. And matapos ng after World War I, nahati-hati siya, gaya ng Austria-Hungary, Yugoslavia, and Czechoslovakia. And then, etong Denmark, kung mapapansin natin dito, may border pa siya. Pero dito parang nawala yung border. And then, yung Ottoman Empire, one of the strongest, diba, and biggest empire before,
naging Turkey siya. So napalitan yung pangalan, but still, strong country pa rin yan. And yung iba wala nang nabago. Itong ano pala, nagkaroon ng Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, yung mga yan. And yung Poland. Ito, mapapansin nyo dito, Germany pa rin to eh. Dito, ito lang Germany yung buong lang na to. Ito, biglang parang may Germany na annex dito. And, yun ang mga. Okay, so sige, bigyan natin ng military cap at ang inyong kaklase. 1, 2, 3, go! Mahusay, ang galing ninyo. So tama ang lahat ng inyong mga sinabi. So maraming bansa ang nagkawatak. So kagaya na lang ng Austria at Hungary. So nagkahiwalay sila. Napansin nyo natin, sila is magkasama. So ngayon, nag-iba din ang kalagayan ng pagpolitika sa buong daigdig. So yan yung mga nasabi nyo kanina. So ngayon, mga pagbabago sa mga apat na imperyo sa Europe ang nagwakas. Ito ay ang pakibasa ng Atlas. Apat na imperyo sa Europe ang nagwakas. Ang Germany, Austria, Austria, Okay. So ngayon, tatalakayin naman natin ang mga kasunduan pangkapayapaan na binuo, okay, ni Pangulong Woodrow Wilson. So, pakibasa natin. Noong 1999, 1, 2, 3, go! Noong siya, marami sa bansa ng mga kasunduan pangkapayapaan sa Paris. Ito ay Big Four. Sige, 1, 2, 3, go! noong Enero 1980, inalapas si Pangulong Wilson ang salitang apat na puso na naglalatag ng pagdating na Naglaman nito ng mga ideya tungkol sa kapayapaan para sa panginabuhan ng lahat ng bansa. Karapusan sa lilim na So ngayon, marami ang nagawa na puntos ni Pangulong Wilson patungkol sa usaping pangkapayapaan. So, nabasa nyo kanina kung ano ang mga yun. So, class, pakibasa nga ito kung nababasa natin. Pagbuo ng Liga ng mga Bansa. Next. Pagbabawas ng taripa. Nabasa pa ba? Pagbabawas ng mga... Anong nababasa nyo? Ng mga Armas. Katapusan ng lihim ng ikitakumayan. Kalayaan sa kaharapan. panghuli. Pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa. So yan ay ilan sa 14 points na binalangkas ni Pangulong Wilson. So kung titignan natin, may mga layunin ang mga liga ng mga bansa. Ito ay ang mga sumusunod. So ano yung mga layunin nito? Pakibasa nga dito sa group nito. 1, 2, 3, go! Maiwasan ang digmaan, maprotektahan ang mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba, lumutas sa mga usapin at hindi magkakaunawaan ng kasasasan. Kapalagaan ang pagpapahigpit at pagtutulungan. Mapalaganap ang mga kasunduan at kapayapaan. Napigil ito ang ilang maliliit na digmaan sa pagitan ng Finland at Sweden noong 1920, Bulgaria at Greece noong 1925, Colombia at Peru noong 1934. Ano pa? Pinangasiwaan nito ang iba't ibang tratado. Pinamahalaan nito ang rehabilitasyon ng mga sundalo pagkatapos ng digmaan. So ngayon, ganyan ang mga nagawa
ginawang batas or naging bunga ng kanilang mga pagpupulong. Pero sa kabilang banda, nagkaroon ng lihim ng mga kasunduan. So, basta pakita sa inyo na lang. 1, 2, 3, go! Nagdesisyon sa Panginoon ng tribal powers. Pinakuha ang iba't-ibang teritoryong hindi naman ito tao. Ang termi naman ay maaaring pagkatiatian ng ibang mga influensyang bansa. Na walang lahat ang kalakalan ng Germany. Ibinigay ang mga teritorio ang pusong sa Indonesia at ang Celestial sa mga Poland. Ang Galisi ay naging malayo sa mga pangasiman. na mamahalagang bilang banda. Okay. Ang kasi Lorraine ay Ay sa France. ang Ang Sarsen ay kasalan sa pamamahalaan ng mga basta sa loob ng 5 taon. Ang Alaska Leslie ay binigay lupang pinahinaw kung sa paraan ng Germany sa lupa at sa bagat. Binawasan ito ng marami ang upo na naglalakbayan ng ilog ng Germany at pinabawal ang kanilang mga partisipasyon sa mga biglaan. So yan yung mga lihim na kasunduan na kung saan ay hindi alam, okay, ng mga nagpulong ng mga bansa. So ngayon, para sa ating muling gawain, i-check natin kung kayo is may natutunan sa ating talakayan. So sige, pakibasa at pakisagot, may puntos ang sasagot. Ilalangay ka lang bilang ng mga taong sugatan at namatay sa panahon ng digmaan. Okay, si Ma'am Rosabel. Okay, so yan. So, lahat-lahat, okay, lahat-lahat, okay, lahat ng kabuuan ng namatay is ayun yung kanyang tawag dito, naitala ng namatay. And pangalawa, magkano ang nagastos sa nasabing digmaan? Ay, 200 billion? Okay, so lagyan ng points ang iyong flashcard. Palakpakan naman natin siya, bigyan natin ng military clap. 1, 2, 3. So ngayon, magbigay ng naging positibong epekto ng unang digmaan. Okay, Ma'am Rosabel? Pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya. Okay. Ano pa? Sir, pagsulang ng mga karapatan ng tao. Okay. Pagkasbong ng teknolohiya. Ayan. So, sana, okay, ay may mga natutunan pa tayo. So, patungkol sa 14 na puntos ni Pangulong Wilson, ano yung pinaka-main point ng 14 points na yun? Patungkol sa, Magkakaayos. okay, patungkol sa katahimikan. So, ngayon, para sa ating huling activity, sana ng dalawang grupo, ay ang leader ng dalawang grupo. Dito sa harap. Okay? At malapit na matapos ang ating klase. So ngayon, ito ang gagawin ninyo. Ano ang nais ninyong ipaalala sa kapwa ninyo mag-aaral patungkol sa kahalagahan ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan at pakikipagkaibigan upang maiwasan ang hindi magandang epekto? Ano yung maipapayo ninyo sa inyong mga kamag-aral kung paano kung gaano kahalaga ang pakikipagkaibigan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. So, ano yung may papayo mo sa iyong mga kamag-aral? Siguro yung may papayo ko sa inyong lahat is that we should be working together, love each other, work with unity, and with that, we will be able to create a better future for everyone and a better future for the future generation of this nation. Thank you. Okay, mahusay, palakpakan natin. 1, 2, 3, go! Maraming salamat. Para po sa akin, lahat po tayo bilang tao ay social creatures. Lahat tayo ay may innate na pangangailangan sa ibang mga tao. Kaya itong innate na
instinct na ito ay kailangan natin upang magkaroon tayo ng magkakaunawaan, pagkakaintindihan, kooperasyon. Kasi nandito na tayo eh. Tao na tayo. Dapat iisipin natin kung sino tayo para mas maintindihan natin ang unawahan. Okay? So, maraming salamat. So, ngayon, may natutunan ba kayo? Yes, sir! Okay, parang hindi natin natandaan ano yung sasagot natin. May natutunan ba kayo? Sir! Yes, sir! So, ngayon ay ito ang ating pagtataya. So, maglabas ng kalahating papel at pakisagutan niya. Para sa ating takdang aralin, pakibasa nga. Nasa isip namin sa imbensyon na nag-aamit sa unang mga kaibigan at patuloy ito sa bond paper. Sa likod ng bond paper, sagutin ang mga sumusunod. Una, kailangan mo ay nagkwento. Pangalawa, saan bansa yung mulangga? Pangatlo, paano ito gamitin? Okay, so ngayon, ipas nyo ito bukas ha. Huwag nyo kakalimutan ang inyong takdang aralin. So ngayon, at dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa epekto ng unang digmaan ng pandaigdig. So, ayan, tapos na ang ating klase. Hindi ko na bago kayo lumabas. Ayusin natin yung ating classroom, yung mga basura. Pakitulog po siya. Itapon po natin sa tamang baso. Sir, 15 points. Ako yung honest. Ako, Sir,